Hello, good afternoon. I am Catherine of Blazing Tribe. Again, for yung mga bago lang, welcome sa ating online service. So right now, let's pray muna. Abba Father, thank you so much, Panginoon, sa napakagandang araw. Lord, napakagandang buhay na ibinigay mo sa amin. Alam namin na sa kabila ng lahat ng pagod, hirap, problema, o Diyos, na tinatamasa ng bawat isa, meron pa rin naman pong dahilan para ngumiti. May dahilan para mag-survive. May dahilan para mabuhay, O Lord. At iyon ay dahil nandyan ka at pumapatnubay sa amin. Maraming salamat. Ngayon, Lord, gabayan mo po kami, ang lahat ng nakikinig. Panginoon, ngayon, open our hearts, Lord, nang sa gayon yung mensahe mo ang makuha namin. And Lord, itago mo ang iyong lingkod sa iyong likuran, nang sa gayon hindi ako ang makita at mga salitang akin lamang ay binaban, Panginoon, in Jesus name. Lord, lahat ng sasabihin ng iyong lingkod ay nanggaling sa iyong kapangyarihan, sa iyong banal na spirito, in Jesus name. Oh Lord, nagpapagamit ang iyong lingkod. Maraming salamat sa oportunidad upang mahayag ang iyong salita, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus name, Amen. Last week, kung hindi natin napanood yung online service natin, so just backtrack sa Blazing Tribe page para makita natin yung last week's preaching. It is all about love. Sinabi doon na love tayo ng Lord. Kahit nasaan kang sitwasyon ngayon, lagi mong tandaan na mahal ka ng Lord. Anything na hindi mo nakukuha, atensyon, pagmamahal sa partner mo o sa pamilya mo, anything na hinahanap natin, belongingness, sa kahit saan pa yan, sa Lord natin lahat mahahanap. Ang pamagat natin sa mensahe na to ng Lord ay reply to I love you. Pag-aaralan natin, ano ba ang reply sa I love you ng Lord? Aminin man natin sa hindi, kahit sa relasyon, mag I love you ka, hindi lang I love you to ang hinihingi niya. Mag I love you to ka, okay lang. Pero ang mas nire-require nung love ay yung kung paano mo ipapakita. It is an action word. Love, pwede siyang noun. Pero dun sa sinakal natin last week ng ating kapatid na Nazareth, God loves you. At dun sa sentence na yon, ang noun doon ay ang Diyos. Ang action word niya ay ang love. So, yung action, yung love ng Diyos na sinasabi natin. So, hindi lang I love you to mo. Ang karapat dapat na reply natin sa I love you ng Diyos. Ngayon, alam mo, mahal ka ng Lord kahit anong sitwasyon mo, kahit sino ka man. And this is our next step. Pa tayong mga kapatid na first time or nangangapa, hindi nila alam kung okay, mahal ako ng Lord. So, anong gagawin ko? Ang Lord, gusto niya tayong turuan. Papaano ba tayo magre-reply dun sa pagmamahal niya? Luke chapter 3, verse 8 and 16. Do those things that will show that you have turned from your sins. And don't start saying among yourselves that Abraham is your ancestor. I tell you that God can take these rocks and make descendants for Abraham. 16. So John said to all of them, I baptize you with water, but someone is coming who is much greater than I am. I am not good enough even to untie his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Ano yung magiging sagot natin sa pagkilos ng Diyos na out of love? So, tingnan natin. Si John the Baptist, nag-preach siya ng repentance. Baka sabihin natin ang harsh ni John kasi judgmental agad. Huwag sa talikod kayo sa inyong mga kasalanan. Wala man lang comforting word na gaya nung nakaraan natin. Preaching na mahal ka ng Lord. Tignan natin dun sa verse 8 kung ano yung sinabi dun sa pangalawang sentence. Kung ngayon, wag nyo kong simulan na ninuno nyo sa Abraham. Wag nyo kong pasiklaban. Kasi nasa utak na ng Israel na mahal sila ng Diyos dahil ninuno nila si Abraham, ang ama ng pananampalataya, na sa kanya nagsimula yung pangako ng Diyos sa promised land. Doon ang galing ang pride ng Israel. Alam na alam nila, ipagtatanggol sila lagi ng Diyos at papatawarin sila ng Diyos kahit magkasala pa sila ng paulit-ulit. Kahit na sobra-sobra na yung pambabastos nila sa Lord. Iniisip nila, in the end, ililigtas pa rin kami ng Lord. Kasi mahal niya kami. Yun ang sabi niya. Yun ang pangako niya. Hindi tayo ganon dapat.
Pero on the process naman, kung ano-anong pinaggagawa. Binasag ni John yung mga Israelita doon. Ang sabi niya dito, I tell you that God can take these rocks and make descendants for Abraham. Ang gusto ni John na makita nila na hindi pwede yung nagmamalaki tayo sa harapan ng Lord. Nilalang niya lang tayo. Sa tingin natin, irreplaceable ba tayo? Kasi tinitingnan nila yung sarili nila na parang high and mighty sila eh. Kasi pinili ako ng Lord. Meron akong dapat gawin. And ayaw ng Lord yun. May pagkakaiba ba tayo? Baka iniisip natin, shucks, mahal ako ng Lord, hindi ako masaseparate sa Kanya kahit anong bagay, kaya ayos lang magkasala. Conscious ako na gagawin ko tong kasalanan na to dahil alam ko naman na papatawarin ako ng Lord kapag humingi ako ng tawad. Lagi niya akong isasalba. I-erase natin yung ganong thinking. Totoo na kapag nagrepent tayo kay Lord, papatawaran tayo ng Lord. Pero, isipin natin, kung ganon yung thinking mo, mahal mo ba ang Diyos? At tanggalin natin yun sa isip natin dahil makakapagpahiwalay sa atin sa Diyos ay kasalanan po. Yun ang gusto ng Lord. Maintindihan natin para lang tama yung pundasyon natin ng kung ano ba yung pagmamahal ng Lord. Mahal ka talaga ng Lord. Paano tayo sasagot sa I love you ng Lord? Siyempre action yun. Number 1, at sabi ni John sa Luke chapter 3 verse 8, do those things that will show that you have turned from your sins. Siyempre, before natin kasi makakaya na talikuran yung mga kasalanan na yan, kailangan muna nating magkaroon ng connection sa Diyos. Paano ba nagsisimula ang relationship? Di ba communication? Pray. Mahal ka ng Lord, nalaman mo, pero alam mo din na banal ang Diyos. Ano ang dapat nating gawin? Repent. Sabihin mo yung lahat ng alam mong pagkakasala mo. Humingi ka ng tawad sa Diyos sa lahat ng mga nagawa mong kasalanan, nagagawa mong kasalanan ngayon. And i-acknowledge mo ang Diyos na siya na ang gusto mong magmay-ari sa'yo, na siya na ang gusto mong maging Diyos ng buhay mo at hindi na ang sarili mo. Kasi aminin man natin o hindi, kaya tayo nagkakasala. Dahil kagaya ng Israelites, gusto nating i-feed yung sarili nating ego, sarili nating pagnanasa, sarili nating kagustuhan. And take note, yung mga bagay na yun, nakakasira sa atin yun. May dahilan kung bakit ayaw ng Lord na magkaroon tayo ng kasalanan o manatili tayo sa pagkakasala. Hindi lang yun power tripping, na parang pinipigilan tayong maging masaya. No! Hindi ganun ang Diyos. Kaya ayaw niya tayong nagkakasala dahil sinisira lang natin yung sarili natin. Hindi totoong fulfillment yung nabibigay sa atin ng kasalanan. Dinideceive lang tayo na Satan na gustuhin natin yung mga bagay na to dahil ito yung makakakumpleto sa buhay natin. Pero in fact, no. Para lang siyang yung drum, may butas dun sa ilalim. Ang gagawin mo lang, lalagyan mo lang ng packing tape. Pag wala ka na doon, tira ka na naman. Kaya anong gagawin? Siyempre, ang i-urge sa'yo ng Diablo, go ka pa doon kasi doon ka masaya. Lagi nating i-observe. Kapag ba gumagawa ka ng mga bagay na alam mong hindi naman para sa Lord, do you have that full confidence na lumapit sa Diyos? O do you have that full confidence na magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos? Di ba hindi? Mawalan ka ng connection sa Diyos. Yun ang ginagawa ng kasalanan. Hindi nating tandaan yun. Gusto ng Lord na mapabuti ang buhay natin. Maging payapa at laging masaya. Yung kahit mag-isa ka lang sa bahay mo, panatag ka at masaya ka, hindi ka depressed. Pandemic, ganyan. Hindi ka tuliro. Dahil ang Lord, ang dulot niya sa atin, kasiyahan at kapayapaan. Pinapasa Diyos natin yung mga bagay-bagay. Kasi alam natin na in control siya. Mas malakas siya kaysa sa atin. Yung kaya lang nating hawakan ay ito lang. This is the things that we can control. But the things that God can control are immeasurable. Always be reminded of that, na ang buhay natin ay nakadepende sa Diyos at dapat tayong laging nakakonekta sa Diyos. Kaya sabi natin, no, number 1, have a communication with God. Uumpisahan natin sa pagre-repent, pagsasabi ng mga kasalanan natin at hihingi tayo ng tulong sa Diyos na talikuran na ang mga kasalanan na yon. Hihingi tayo sa Diyos nung kapayapaan, nung kagalakan na hindi maaalis ng kahit na sino. If you are broken, then ask God to be fixed. Kasi kaya niya yan. Ginawa ka nga niya eh. O yung kayang maintenance lang, hindi kaya, syempre kaya niya. Kahit ano pa yung pagsubok na dinaranas mo ngayon, kahit gaano ka pa kasira, feeling mo wala ng pag-asa, no. Ask God. Sabihin mo sa Diyos lahat yan.
at ang Diyos ang magpupuno ng lahat ng yan. Lagi nating ibato sa Diyos dahil itong problema na akala natin katapusan na ng mundo, isang pitik lang ng Lord. Gusto niya dumepende tayo sa Kanya, so our strength will comes from Him. At hindi natin kailangan na pigain yung sarili natin ng lakas kasi mahina talaga tayo in nature. Kaya nga tayo natitempt ng kaaway dahil we are weak. And that is the thing that God knows the most. Kilala ka ng Diyos. Alam ng Diyos kung saan ka mahina. Alam ng Diyos kung paano ka aayusin. At alam ng Diyos kung saan ka naman malakas. Always go to God and talk to Him about everything that you are thinking. Everything that is crushing your heart down. Dahil iyon ang gusto ng Diyos. Dahil mahal ka niya, gusto niyang kunin lahat ng kabigatan mo para maging masaya ang buhay mo. Kasi totoo yung sinasabi ng Lord nung sinabi ni Jesus Christ na pumunta siya rito sa mundo para bigyan tayo ng buhay na sagana at kasiyasiya. Totoo yun. Hindi yun para mag-intay ka pa afterlife. Hindi. Kasi gusto talaga ng Diyos na pagainin ang buhay natin dito sa mundo kasama siya. Kasi binibigay natin sa Kanya yung burden natin. Ayun ang gusto ng Lord. Gawin mong kakwentuhan ng Diyos. Kasi right now, kaya tayo nadidepress kasi wala naman talaga tayong kausap eh. Lagi lang tayong nakaharap sa phone, lagi lang tayong nakaharap sa computer, sa internet, nagbabrowse. Wala talaga tayong kausap. Pinifeed lang natin yung sarili natin ng mga bagay na nakakatawa. Pero in reality, iba yung kailangan natin. Kailangan natin ng kausap. At si Lord, lagi siyang nag-iintay na kausapin natin siya. And doon na magsisimula yung relationship natin sa Lord. Siyempre, relationship, ikaw salita ka ng salita, ganyan. Meron pang isa, siyempre. Salita ng Lord naman. Basa ka ng Bible. Magkaroon ka lang ng relationship sa Lord. Yun ang key. Huwag kang mahiya. Mag-pray. Kasi yun talaga ang iniintay ng Diyos sa'yo. Ang kausapin mo siya. Sinakahanda na yung kapayapaang gusto niyang ibigay sa'yo. Kagalakan na iniintay mo. Yung belongingness na inaasam-asam mo. Yung pagmamahal na hindi mo nakukuha kahit kanino sa paligid mo. Ibibigay niya. And He will make you realize small things matters. Small things show that He loves you. And tignan natin, unti-unti makikita rin natin, mauunawaan din natin na mahal din tayo ng mga taong nasa paligid natin. Kasi dahil sa kasalanan, kaya nabablind tayo eh. Akala natin walang nagmamahal sa atin. Kasi ganun ang gusto ng kaaway eh. Yung maisip mo wala ng halaga, wala ng pag-asa, yun ang gusto ng kaaway na maramdaman mo. Pero no. Dahil nakikinig ka ngayon dito, God is saving you from that mindset. God is unchaining you dun sa cage na ginawa ng kaaway sa buhay mo. In Jesus' name. Number 1, have a relationship with God. Number 2, yung sinabi ni John, turn away from your sins. Mga kapatid, ang kasalanan ay kasalanan. Kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan. Lagi nating tandaan yan. So kahit anong basa mo, kung hindi mo ina-apply sa buhay mo, walang power yon. Gaya ng sinabi natin kanina, love is an action word. Itong mga nasa Bible ay walang halaga kung hindi naman natin sinusunod. Sa relasyon, magsasorry ka pero yun ulit yung gagawin mo? No. Mag-e-end ang relationship nyo yan. Ganyan din sa Lord. Kasipin na lang natin kahit sa sarili nating buhay. Gusto ba natin na merong nagsasorry sa atin ng paulit-ulit? Lagi naman nating sinasabihan ng dapat nilang gawin, pero in the end, wala pa rin namang talab at hindi pa rin naman sila nagbabago. Sa susunod na paglapit nila sa atin, hihingi lang ulit sila ng tawad. Ang gusto ng Lord, yung kaya mong baguhin ngayon, baguhin mo na. Little by little, hindi hinihingi ng Diyos na maging santo ka kaagad pagkabasa mo ng Bible. Hindi. Pagkahingi mo ng tawad, perfect ka kaagad? No. Kasi ang Diyos ang pinaka nakakaintindi sa atin dahil siya ang nakakakita ng puso natin at siya ang may lalang sa atin. Kaya nauunawaan niya. Kung hindi mo pa kayang magbago bigla, di ba? Kasi hindi naman totoo yun. Lahat may process. Pero ang nais ng Lord, magkaroon tayo ng desire at yung mga pinaka-konti na kaya nating baguhin. Kaya ka sumusunod, kaya ka nagbabago ay para makita ng Lord na sincere yung pakikipagrelasyon mo sa Kanya.
Turn away from your sins, kapatid. And lagi nating ihingi ng tawad mga nagkakaroon tayo ng lapses. Kasi naunawa naman yun ng Lord. Pero syempre, let's have that full eagerness na magbago. Hindi lang para sa Lord, para din kasi sa sarili natin yun. Kaya tayo nahihirapan at nadidepress dahil hindi natin makita yung worth natin. And if we keep on staying sa kasalanan, lalo lang tayong mababaon sa hukay ng kaaway hanggang sa hindi na tayo makalapit sa Diyos. Pero kasi, syempre, bilang anak ng Lord, if you are chosen to follow Him, then you will. So, bakit mo pa papahirapan yung sarili mo? Kung bandang huli, susunod ka rin naman, papahirap. Gagapang ka papabalik sa Lord. O di, ayos na yun, doon ka na lang muna. Medyo gaganon ka, pero gaganon ka ulit. Ilahan kayo ng Lord, pero ayos lang yun. God understands that. Okay? As long as you are having that urge na bumalik sa Kanya, humingi ng tawad, that's fine. He can understand that. Ganun kanya kamahal. Basta makita niya na sincere kang humihingi ng tawad. Alright? Basta sincere kang gusto mo ulit bumalik sa Kanya. Ganun magmahal ang Diyos. Tumatanggap ng paulit-ulit. Okay? Ang gusto ko lang sabihin dito, wag na nating intayin na sobra tayong lumayo sa Diyos. Kasi tinatanggap tayo ng Diyos tuwing maghihingi tayo ng tawad Pero yung sa atin, yung proseso sa atin, kapag sobra kang napalayo sa Diyos, sobrang hirap ng proseso ng pagbalik sa Lord. Hindi ko sinasabi sa inyo yung hirap ng Lord na hirahin ka, no. Hindi nahihirapan ng Diyos na pabalikin ka. Tayo ang nahihirapan sa proseso ng pagpapabalik. Nag-swimming ka na, nag-dive ka pa sa kasalanan, mahirap mag-swimming pataas. Lalo na kung yung pinag-swimmingan mo kasalanan, syempre ang gusto ng kaaway, hilahin ka pailalim ng pailalim. Madali lang sa Lord na iangat ka, pero ikaw, yung proseso ng pag-angat, paano mo matitake? So, wag na nating intayin na lumayo tayo ng sobrang layo at mahirapan naman tayo pabalik. Ganun kasi ang hold ng kasalanan, ha? Tandaan natin yan. Kasi itong katawan natin na to, gusto nito kasalanan. Kaya nga pita ng laman, ha? Yung katawan natin, gusto to kasalanan. Ang mundong to, ino-urge tayo na magkaroon ng kasalanan, mabuyo sa kasalanan. Yun ang gusto ng lahat ng nasa paligid natin. Alright? Kaya kapag lumayo ka, pipigilan ka ng mundo. Lagi nating tandaan yan. So, ngayon pa lang, nag-i-start ka pa lang sa relasyon mo sa Lord, keep still. Lagi nating palakasin ang relasyon natin sa Lord by praying the Word of God, devotion, and following His command. Little by little, it's okay. That's fine. Okay? Number 3, do good. Pangalawa natin, turn away from your sins. Huwag mo nang gawin yung mga kasalanan mo. Pero hindi lang doon natatapos. Maging mabuti tayo. Kasi mapagmahal ang Diyos natin, di ba? Kapag anak mana-mana, bilang anak niya, bilang tagasunod niya, dapat meron tayong characteristic ng Lord. By reading the Bible and di ba, mag-exert ng time sa pag-pray sa Lord, maaano natin yan kasi as we dwell in the presence of the Lord, the Holy Spirit in us becomes stronger and stronger in controlling our lives. By controlling and transforming our lives into the likeness of our God. English yun Diba? And dito sa verse natin sa Luke, pero yung gitna ng verse 8 at saka 16, ang sabi niya doon, kung may dalawa kang t-shirt, i-share mo sa iba. Kung may pagkain ka, i-share mo sa iba. Kung mandadaya, wag mong ipapahamak yung kapwa mo. Sabi nga, love your neighbor as you love yourself. Yun yung ating number 3, because that is the second commandment of the Lord. Sabi ni John Wesley, gumawa ka ng mabuti kahit saan, kahit kailan, at kahit kaninong tao. Amen. Doon natin tapusin yung ating mensahe. I-ano lang ulit natin, paano tayo magre-reply sa I love you ng Lord. It is number 1, pray, and devotion. Have a relationship with God. Relationship meaning communication. Okay? Communicate with God. Have a communication with God. And number 2, turn from your sins. Turn away from your sins. And number 3, I do good.
maging mabuti tayo sa ibang tao. And yeah, without asking for return. Kasi yun yung mas rewarding. Amen. Sa feeling and sa Lord. And that's it. And we will continue this message. Kasi 'di ba, napansin nyo ba, hindi natin natakal yung verse 16. Yung pagbabaptize daw tayo ni Lord ni Jesus ng Holy Spirit and fire. So, see you next week and God bless you all.